Hello everyone and welcome back to our ALS Review channel. Today, we are focusing on the junior high school level for Learning Strand 4, Life and Career Skills. Sa ariling ito, tatalakayin natin ang mga mahalagang hakbang sa paghahanap ng trabaho, wastong pagpuno ng biodata at ang mga pangunahing karapatan ng mga manggagawa ayon sa batas ng Pilipinas. Ihanda ang inyong mga kwaderno at ballpen. Click that subscribe button right now upang masubaybayan ang ating regular na Tuesday at Saturday junior high school study tracks. Let's find out if you can get it perfect score today. Here is question number 1. The correct answer is C. Professional references or character references. Sa bahaging ito, inilalagay ang pangalan ng mga taong hindi mo kamag-anak tulad ng iyong dating manager, guro o ALS instructional manager na maaaring tawagan ng kumpanya upang patunayan na ikaw ay matapat at masipag magtrabaho. Ang option A ay para sa iyong kaarawan at tirahan, ang option B ay para sa iyong pinag-aralan, at ang option D ay para sa iyong layunin sa trabaho. Mabilis na tip para sa paghanda ng inyong mga requirements. Kapag kayo ay nag-a-apply, napakahalaga na maayos at hindi nalulukot ang inyong mga resume at certificates. Gumamit kayo ng isang waterproof, clear document expandable folder. Protektado nito ang inyong mga papel laban sa ulan habang papunta kayo sa interview. Maaari ninyong i-click ang ating YouTube shopping feature sa ibaba upang makabili ng murang expandable folder. Letrang B ang ating tamang sagot. The correct answer is B, minimum wage. Ang minimum wage ang pinakamababang sahod na itinakda ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board na dapat ibayad ng isang kumpanya sa kanilang manggagawa upang masiguro ang sapat na pamumuhay. Iligal sa batas ang magpasahod ng mas mababa rito para sa mga regular na empleyado. Ang option A ay nakadepende sa benta, habang ang option C at D ay mga karagdagang insentibo lamang. Kaya para sa proteksyon ng sahod ng manggagawa, letrang B ang tamang sagot. The correct answer is D, punctuality o ang pagiging maagap. Sa usaping professional, ang pagdating bago magsimula ang oras ng trabaho ay nagpapakita ng respeto sa kumpanya at sa oras ng iyong mga kasamahan. Ito ay isang mataas na katangian na pinahahalagahan ng mga employers para sa promotion. Ang option A ay ang palagiang pagkahuli o pagiging late. Ang option B ay ang pagbabor sa kamag-anak at ang option C ay katamaran. At dahil maaga si Pedro, letrang D ang tamang sagot. The correct answer is C, 2 hours. Ayon sa batas, ang normal na oras ng pagtatrabaho ng isang manggagawa ay hanggang 8 oras lamang sa isang araw. Anumang oras na lumagpas dito ay itinuturing na overtime work at dapat bayaran ng kumpanya ng may karagdagang porsyento o premium pay. Dahil nagtrabaho siya ng 10 oras, ang unang 8 oras ay regular pay at ang natitirang 2 oras ang may kasamang overtime pay. Letter C ang ating tamang sagot.
The correct answer is B. Sa kahit anong profesional na kumpanya, mayroon tayong tinatawag na grievance procedure o tamang proseso ng pagrereklamo sa pamamagitan ng Human Resources o HR Department upang mapag-usapan ang problema ng pribado at patas. Ang option A ay maaaring magdulot ng kasong libel o paninirang puri. Ang option C ay awol o abandoning your job at ang option D ay misconduct na maaaring maging sanhi ng pagkakasesante. Isang mabilis na paalala para sa inyong career preparation. Kapag kayo ay nagre-review o naghahanda ng inyong mga resume at application files gabi-gabi, upang maiwasan ang panlalabo ng mata sa harap ng computer o papel, gumamit kayo ng blue light blocking eye glasses. Pinoprotektahan nito ang inyong paningin mula sa radiation ng digital screens. Maaari ninyong tingnan ang murang protective glasses na nakatag sa ating shopping section sa ibaba. Letrang B ang ating tamang desisyon. Nasa kalahati na tayo ng ating Junior High School Life and Career Skills Practice Test. Ilang puntos ang nakuha ninyo sa unang 5 tanong ukol sa biodata at labor laws? Naka-perfect ba kayo? I-comment ang inyong mga marka sa ibaba upang makita ko ang inyong dedikasyon sa pagre-review. Kung ang video na ito ay nagbibigay sa inyo ng malinaw na kaalaman para sa exam, pakiclick ang subscribe button ngayon at bigyan ng malaking thumbs up ang ating video. Ang inyong suporta ay malaking tulong upang patuloy na lumago ang ating channel para sa mga mag-aaral ng ALS. Ngayon, magpatuloy tayo sa huling 5 tanong. Narito ang tanong number 6. The correct answer is C, Pag-ibig Fund or ang Home Development Mutual Fund. Ang ahensyang ito ay binuo ng pamahalaan partikular upang magbigay ng housing loans sa mga manggagawa upang makabili o makapagpatayo ng sariling bahay. Ang option A o SSS ay para sa retirement at sickness benefits ng private sector. Ang option B o PhilHealth ay para sa tulong medikal at ospital. At ang option D o DOLE ay ang mismong kagawaran ng paggawa. Para sa usaping pabahay, letrang C ang ating final na sagot. The correct answer is B. Ang tamang pananamit o dress code sa isang job interview ay unang basihan ng kumpanya sa iyong disiplina at professionalismo. Ang pagsusuot ng business casual tulad ng may kuwelyong polo at formal na pantalon ay nagpapakita na seryoso ka sa posisyong iyong ina-applyan. Ang options A, C at D ay hindi angkop dahil masyado itong casual o pangbahay na maaaring magbigay ng impresyon na wala kang pakialam sa kumpanya. Letrang B ang ating tamang landas. The correct answer is B, gender discrimination o diskriminasyon sa kasarian. Sa ilalim ng Magna Carta of Women at ng Labor Code, ipinagbabawal ang umang uri ng hindi pantay na pagtrato o pagtanggi sa karapatan ng isang manggagawa base lamang sa kanyang kasarian o katayuan sa buhay. Ang lahat ay may pantay na karapatang magtrabaho basta't kwalipikado sa posisyon. Ang option D ay ang karapatang hindi masisante ng walang sapat na dahilan. Dahil kasarian ang naging dahilan ng hindi pagtanggap, letter B ang malinaw na paglabag.
The correct answer is C, 13,500 pesos. Sa pagsusuri ng sahod, kailangan malaman ang pagkakaiba ng gross at net pay. Ang gross salary, option A, ay ang kabuuang sahod mo bago bawasan. Ang deductions, option B, ang mga binawas para sa SSS o buwis. At ang net take-home pay, option C, ang totoong perang maiuwi mo at papasok sa iyong bank account. Isang karagdagang tool para sa inyong review space. Para sa mga mag-aaral na nais protektahan ang kanilang mga printed payslips, biodata templates o certificates laban sa lukot at dumi, gumamit kayo ng isang A4 size Mate Laminating Pouch Sheets Bundle. Napapanatiling itong bago ang inyong mahalagang dokumento. Nakatag ang kalidad at murang office supplies na ito sa ating YouTube shopping section sa ibaba. Letrang C ang ating tamang sagot. Our final correct answer is B, a win-win approach. Ang isang mahusay na negosyasyon sa karera o negosyo ay hindi iladaan sa pananakot o agresibong demand. Ang pinakamataas na uri ng interpersonal skill ay ang paghahanap ng kasunduan kung saan masaya ang kumpanya sa iyong serbisyo at masaya ka rin sa sahod ng iyong natatanggap. Ang option D ay isang seryosong krimen na may parusa sa batas. Ang pagpili sa win-win approach ang nagpapanatili ng magandang reputasyon mo sa industriya. Letrang B ang ating pinal na sagot. Binabati ko ang lahat ng nakakuha ng mataas na puntos sa ating pagsusulit ngayon. Wonderful job finishing this complete junior high school life and career skills review. Count up your final points and share your score in the comments below. Kung mababa sa 7 ang inyong marka, huwag kayong mag-alala. Ang mga labor laws at biodata standards ay madaling matutunan sa paulit-ulit na panonood. Kaya i-replay lamang ang video na ito habang sinusundan ang ating mga automatic shape guides. Sa ating susunod na junior high school video na ipopost natin sa darating na Martes sa ganap na ika-4 ng hapon, babalik naman tayo sa Learning Strand 1, Communication Skills, English, kung saan tatalakayin natin ang identifying main ideas and supporting details in reading passages. Ang video na ito ay ginawa upang maging gabay ninyo sa tagumpay. Paki-click ang like, mag-subscribe sa ating channel, at ibahagi ito sa inyong mga kaklase sa ALS Junior High School. Maraming salamat sa inyong sipag ngayon. Manatiling matiga sa inyong pag-unlad at magkikita tayo sa susunod nating junior high school lessons. Bye-bye! Magandang umaga mga solid ka-ALS. Sana ay marami kayong natutunan sa bidyong ito para sa gabay ninyo sa susunod na accreditation and equivalency test sa susunod na taon. Magandang araw at salamat sa inyong walang sawang panonood.